Isang magandang araw po sa bawat isa po sa atin. Kumusta na po kayo? Muli po, narito po tayong muli upang mag-share sa inyo ng Word of God. And ang verse po natin na babasahin po sa oras na ito is from Genesis chapter 22 verse 14. Ganito po ang sinasabi. Abraham called that place, the Lord will provide. And to this day, it is said, on the mountain of the Lord, it will be provided. Ano po? Napakaganda po ng verse. What a beautiful verse na atin pong nabasa. Ano po? Sabi po dito, the Lord will provide. Ano po? Dito po natin makikita yung provision ng Panginoon natin o yung pagkakaloob po sa atin ng Panginoon according sa riches ng kanyang biyaya po. Sa yaman ng biyaya ng Diyos. Napakayaman ng Diyos because God created everything. Ano po? Nang inutos ng Panginoon kay Abraham na ialay ang kanyang kaisa-isang anak sa Isaac, ano po? Tiningnan ng Lord yung obedience ni Abraham. Alam niyo po, hindi po nagdalawang isip si Abraham na sumunod sa Panginoon. And to make this story short, ano po? Hindi po hinayaan ng Lord na ma-burn offering si Isaac. And instead, nag-provide ang Lord kay Abraham ng offering. Ano po? So makikita po natin yung kabutihan ng Panginoon. Kita po natin, tinignan lang ng Lord yung puso ni Abraham kung susunod ba siya sa Panginoon. Ano po? So, nakita naman po natin yung pagsunod ni Abraham. Ano po? Ganito din po yung ating gawin sa ating pananalangin. I-declare po natin that God is our provider. Sa ating prayer po, i-declare po natin, marami po tayong hinihiling sa Diyos, pero panghawakan na po natin yung pangako ng Diyos. In Jesus' name, sa pangalan ni Jesus po, tanggapin po natin at angkinin ang mga pangako ng Diyos sa ating mga panalangin. Ano po? Kaya nga po yung bundok na iyon ay tinawag po iyon na Yahweh Jireh o Jehovah Jireh. Ano po? Dahil po doon sa pangyayaring iyon ang pagsunod ni Abraham sa Panginoon, doon po natin makikita ang provision ng Lord. Ano po? In Philippians 4:19, ganito sabi doon, at buhat sa di nauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ano po? Hindi daw po naubos yung kayamanan ng Diyos, yung kanyang mayamang biyaya. Kaya ipagkakalob niya yung ating mga kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ano po? So, again, magtiwala po tayo sa Diyos na God will provide. Ang Diyos ang magkakalob ng ating mga hinihiling sa Kanya. Ano po? Tandaan natin, palagi natin pakaisipin, trust God to provide every areas in our life. Napakahalaga po niya. Ano po? Maging financially, physically, emotionally, lahat po ng aspeto ng buhay natin, i-declare po natin at tanggapin po natin, angkinin natin yung mga pangako ng Diyos. The Lord will provide. Ito po, hindi niya pababayaan tayo. Kung paano pinakakain ng Diyos yung mga ibon, ano po, ganun din ang pagmamahal niya sa atin. Pray to give us strength, and may strength pa po yung faith natin sa Lord. Ano po? God is faithful in every promises. Ano po? Kapag ang Diyos ay nangako sa atin, naku po, tapat po ang Diyos na tutuparin niya ito. Kung sa tao, hindi tapat ang tao, pero ang Diyos is tapat. And God will take care of everything you need. Napakaganda po na. God will take care everything that we need. Siya na po ang bahala. So kapatid, kung na-bless po tayo sa kanyang salita, magpatuloy po tayo sa ating pananalangin, i-encourage din po natin yung iba at share din po natin yung biyaya at kaligtasan po. Tanging si Kristo Jesus lamang makapagligtas po sa atin. So maraming salamat po sa inyong panonood. Thanks for watching. God bless po bawat isa.